Gusto nating lahat na walang digmaan. Siyempre pa, napakahirap kaya kapag ikaw ay nasa gitna ng isang labanan o digmaan. Talaga nakakasindak yun, nakakatakot yun. Kasi alam naman natin ang bomba ay walang pinipili yan. Masama at mabuti, tinatamaan. Bata, matanda, sanggol, tinatamaan. So napakahirap kapag may digmaan. At nakakalungkot, hindi lamang tayo nakaranas ng First, kundi Second World War. At sa ngayon, yung mga digmaan sa loob ng mga bansa nangyayari. Pagitan ng mga rebelde at ng pamahalaan. At ngayon sa Russia at Ukraine, at gayon din sa Israel at sa mga kalapit na mga nakapalibot na mga bansa. So, nakakalungkot yon. High-tech na ngayon. Akala mo, kampante ka nang nakaupo dahil ang labanan naman, ang kalaban naman nasa 100 kilometers o 150 kilometers. Kung hindi ka maging kampante, naku po, ang missile, pwede kang abutin, gaya na nangyayari ngayon sa mga bansang may labanan. Missile, drones, hala. Kaya talaga nakakalungkot yon sa paningin ng Diyos. At paningin ng tao. Siyempre pa, ayaw natin yon na magkaroon ng digmaan. Sana wala ng digmaan. Sana kapayapaan na lang. Gawin na lang yung mahalin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. At lahat ng mga tao magtutulungan sa ikagiginhawa ng lahat. At walang angkinan ng teritoryo. Di ba gusto natin yun? Sana walang agawan, walang angkinan. At yun naman talaga rin ang gusto ng Diyos kasi ang lahat ng mga ito naman sa Diyos naman ito eh. Gusto niya ibigay ito sa lahat ng tao. Kaya walang magsabing amin yan, kundi atin lahat yan. Sana ganon. Pero nakikita ba ng Diyos ang mga paghihirap, pagdurusa ng tao, yung mga pangyayari ngayon? Oo. Malinaw yan na ipinakita sa teksto sa Biblia sa ikalawang Kronika 16:9. Unang Kronika 16:9. Anong sinabi? Dahil ang mga mata ni Jehovah ay nagmamasid ng mabuti sa buong lupa. Nagmamasid ng mabuti sa buong lupa. Tiningnang mabuti ng Diyos ang mga bagay-bagay sa buong lupa. Kaya alam niya ang mga nagdidigmaan ngayon. Alam niya ang hirap na naranasan ngayon ng mga naapektuhan dahil sa digmaan. Alam na alam niya. Kaya ano ang ating matutuhan dito? Matutuhan natin bilang Diyos na iniibig niya ang katarungan at alam natin na sa digmaan ay na baliwala ang katarungan. Kasi di makatarungang patayin yung mga sanggol, bata, babae, wala namang kalaban-laban at magpapatay ng mga taong mahal niya. Hindi naman makatarungan yun. Saan ang katarungan doon? So nakikita ng Diyos na Jehovah ito. Kaya ano ang ipinangako niya? Na kapag dumating yung kaharian o gobyerno ng Diyos, na matagal na nating hinihiling na sa panalangin na dumating nawa ang kaharian mo, mangyari nawa ang kalooban mo kung papaano sa langit, dito rin sa lupa. So hiniling natin yung kaharian ng Diyos o gobyerno ng Diyos na darating dito at kapag mangyari yon, isa sa katuparan daw ng Diyos, ayon sa Mateo 6:10 na yon, ating kinote, kung mangyari yung kalooban ng Diyos sa langit, dito rin sa lupa. Gusto ng Diyos malinis na mga masamang mga espiritu doon ang langit, dito rin sa lupa. At gusto niya mapayapa doon ang mga anghel, mapayapa din dito sa lupa. Walang labanan. Ngayon, anong gagawin dito ng Diyos? Ipinasulat niya ang kanyang gagawin. Mababasa yan sa awit 46,
9. Tingnan natin yung tekstong ito. Gagawin ito ng Diyos kapag dumating na ang kaharian ng Diyos o gobyerno ng Diyos. Ano ang sinabi ng Diyos dito? Na natutuwa tayo, naaaliw tayo, gusto natin to. Ano yun? Sabi sa 46:9 ng awit, pinatitigil niya ang mga digmaan sa buong lupa. Isipin mo lang yan. Sa ngayon, halos walang makapagpapatigil sa digmaan. Natapos ang digmaan sa mga bansang iyon, may digmaan na naman sa iba pang mga bansa. Walang nakatitigil sa ngayon nga di malaman ng mga bansa kung paano patigilin. Kahit ang US, Europe, no? Ang pagdidigmaan. Sabi niya, pinatitigil niya. Tanging ang Diyos na Jehovah lang ang makapagpapatigil sa digmaan sa buong lupa. Anong gagawin niya? Tingnan nyo. Kaya di na tayo matatakot. Binabali niya ang mga pana at dinudurog ang mga sibat. Sinusunog niya ang mga karwaheng pang-militar. Anong matutuhan natin dito sa mga panalitang yan? Para mapatigil ang pag-aaway, pagdidigmaan, anong gagawin ng Diyos? Yung pana, babaliin, yung sibat, dudurugin. Dati kasi mga pana nakasakay sa kabayo tapos pumapana sa lakayan, tapos may mga sibat pa yung mahaba, tapos nakasakay sa kabayo, tuhugin yung mga tao. Ganyan labanan noon. Sa ngayon, hindi naman ganyan na ngayon. Armalite, di ka na kailan lumapit, no? AK-47 at mga drones na may mga bomba, missiles, mga bomba na hinuhulog, ganyan na ngayon Ang labanan na ngayon, hindi malapitan, kahit malayo ka, patay. So, ang punto, sabi diyan, babaliin, dudurugin, o alisin talaga ng Diyos ang lahat ng armas na pang digma. Di ba ang ganda? At ang kasunod, sinusunog niya ang mga karwaheng pang-militar. Yung mga ginagamit na mga sasakyan ngayon para sa military, sa digmaan, tangke de guerra, lahat na, no? Naggamit para sa pangdigma. Susunugin ng Diyos yan. So, wala na nga talagang paano pang maglabanan yan, wala nang gagamitin. At ayaw talaga ng Diyos, sa ganyang paraan niya, patitigilin ang mga digmaan sa buong lupa. Gusto mo ba? Wala nang digmaan? Ako gusto ko, alam ko gusto mo rin. Kahirap mayroong digmaan. Kaya, gusto rin pala ng Diyos. Pansamantala ngayon, pinahintulutan niya lang gaya ng sinabi ko na sa inyo, na may issue na ibinangon si Satanas, na kayang pamahala ng tao, ang kanyang kapwa-tao, maligay sila, payapa sila, magkasundo sila, maginhawa. Ganyan ba ngayon? Kahit na walang Diyos daw, kaya na. Yan ang kanyang sinabi. Kita-kita yan sa Job chapter 1, chapter 2. Andun yung issue. Sangkot tayo. At doon sa Genesis 3, 5 at 6, kaya, kahit walang Diyos, pwede ng tao. Kita natin, pinahintulutan ng Diyos ngayon mga pamahalaan ng tao. Yan, nag-away-away, nagpapatayan, nag-agawan ng teritoryo, agawan ng lupa, palakasan. So sa Diyos, hindi ganyan. So pinahintulutan niya lang, at pag dumating yung kaharian ng Diyos o gobyerno ng Diyos dito sa lupa, mangyari nawang kalooban mo, paano sa langit, dito rin sa lupa. Pag dumating yung papangyarihin na ang kalooban ng Diyos na wala nang digmaan sa buong lupa. Bakit? Uli, 1:3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, lahat ng tao. At dahil nga sa pag-ibig ngayon, lahat ng namatay sa digmaan na yan, dala ng kawalang katarungan ginagawa ng mga tao sa ngayon, di sila sumusunod sa Diyos, sabi Diyos, bubuhayin muli para magkaroon isang makatarungan, patas na pagkakataon na makilala nila ang Diyos, matutuhan ng Diyos, kaya bubuhayin sila sa paraisong lupa. Wala nang sagabal.
Wala nang digmaan doon. Wala nang kinatatakutang bomba. Ayan o, binabali, dinudurog na ang mga armas na yun na pandigma. Aalisin talaga ng Diyos. At bakit ulit? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Mahal na mahal ng Diyos ang mga tao. Hindi dapat nag-aaway-away, kaya nga sinabing, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Iyan ang pangalawang pinakadakilang utos. Katunayan, sabi ni Jesus, kapag ginawa yan, nagawa mo na lahat. Kasi kapag sundin yan, ay siyempre, magkakasundo mga tao. Walang mag-aaway. Mayroon man tao, inaaway ang sarili niya sa salamin habang nakatingin. Wala namang ganon. Sinasaktan niya ang kanyang sarili salamin habang siya nagsasalamin. Hindi. Pinupuri niya pa nga sarili niya. Di ba? Inaalagaan, pinakakain, tinatrato ng inam, mabuti, at din pinaglalaan ng pangailangan. So, ganyan ang gusto ng Diyos. No? Alisin niya talaga ang digmaan sa buong lupa. Dahil ayaw niya na makitang namamatay ang mga tao. Doon sa binasa natin kanina, 16:9 ng ikalawang kronika, nagmamasid ang mata ng Diyos sa buong lupa at nakikita niya ito, nasasaktan siya sa lahat ng paghihirap na nakikita ng mga tao. Isaiah 63:9, nasasaktan siya kasi ayon kay Jesus, mahal na mahal ng Diyos ang sangkatauhan ng mga tao. So, anong aral ang ating matutuhan? Sabi dito, napakagandang gawin yung suggest. Sa awit 46:9 kasi, titigilin niya ang digmaan. At sa atin naman, ayaw natin ng digmaan, ito ang sinabi ng Diyos. At sa lahat ng mga tao, hindi lamang sa atin, na nakikinig ka ngayon. Buti lang, nakinig ka. Salamat naman. Ngayon sa Diyos, ano itong sinabi? Magpasakop kayo at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Yan ang sabi ng Diyos na Jehovah. Siya yung Diyos. Pag Diyos, siyempre pa siya ang nasusunod. Dadakilain ako sa gitna ng mga bansa at dadakilain ako sa lupa. So, isipin ng kalagayan na yon na wala ng digmaan. Oo, magpasakop daw at kilalanin siya ang Diyos na Jehovah. Dakilain siya ng mga bansa, sa gitna ng mga bansa at sa buong lupang ito. Ngayon sa bahagi natin, ito ang ating masabi. Si Jehovah na mga hukbo ay kasama natin. Kaya huwag tayong matakot. Kahit may mga nagdidigmaan dyan, anumang mga pag-usik, pagsalansang, kahit bantaan ka pa ng kamatayan, huwag kang matakot. Bakit? Ayan, simple lang sinabi sa 11. Si Jehovah na mga hukbo ay kasama natin. Makapangyarihan sa lahat ng kasama natin, ba't ka matakot? At sabi niya, mahal na mahal niya tayo. Di ka nga matakot. Ang Diyos ni Jacob, ang Diyos na Jehovah, ang ating ligtas na kanlungan. Kaya mangunyapit kay Jehovah, sundin lang yung sinabi niya, huwag nating saktan yung ating kapwa. Huwag tayong makipagdigma. Katunayan, sabi ni Jesus, hindi lamang ibigin yung iyong kapwa, gaya ng iyong sarili, kundi ibigin ang iyong kaaway. Kahit yung mga taong pumaaway sa iyo, mahalin daw. Kaya dito sa ating binasa, ipinakikita dito na talagang patitigilin ng Diyos ang digmaan sa buong lupa. Sa tingin nyo kaya, ano kaya ang magiging kalagayan sa buong digdig kung wala nagdigmaan, wala na ring armas pang militar, karwahing pang militar at yung mga ginagamit na mga sasakyan, kagamitan para sa digmaan, wala na yon. Ano kaya ang kalagayan? Curious din ako. Di alamin natin ano kaya ang mangyayari kapag ganyan na lahat ng bansa nagpapasakop na sa Diyos at dinadakila na ang Diyos na Jehovah, ang Diyos ng
katarungan, na iniibig ang katarungan, kaya alisin talaga ang digmaan. Ano ang mangyayari? Titingnan natin yung ulat sa 37, 10 and 11. Ulat ito, kapag kumilos na ang Diyos, sa magitan ng kanyang anak na si Jesus na itinalagang hari ng kaharian ng Diyos, kapag dumating yon, pinatigil niya na ang digmaan sa buong lupa, inalis na. No? Walang maaring pipindot ng nuclear. Matutunaw ang kamay niya. Yung payagan niya ng Diyos. Alam natin yung nuclear, pag sumabog yan, walang matirang tao sa buong lupa. Sabi niya na higit pa sa 10 times na patayin o puksain ang tao sa buong lupa. Excuse me. Kaya, ano ang mangyari kapag dumating na ang kaharian ng Diyos? Sa ilalim ng pagmumuno ni Jesus, pangunguna niya. Excuse me. Ito ang sinasabi ng Biblia. Awit 37:10. Kaunting panahon na lang, at ang masasama ay mawawala na. Kaunti na lang daw. Ay, salamat. Kasi ang masama rito, ito yung mga taong hindi sumusunod sa Diyos. At collateral na lang yung mga tao kapag may digmaan. Parang hindi na sinalang-alang ang buhay. Yan ang sinasabing, kaunting panahon na lang sila. Namumuro na. Kaunting panahon na lang at ang masasama ay mawawala na. Titingnan mo ang dati nilang kinaroroonan, pero hindi mo na sila makikita. So tinitiyak ng Diyos lahat ng mong lumalaban sa malaking kapagitian, pupuksain ng Diyos yun. Kaya doon sa Apocalypse, di ba? Yung mga lumalaban na mga militar laban sa anak ng Diyos, Jesus, may laban ba yun? Hindi nakikita si Jesus at mga angel at ang 144,000 na kasama ba? Wala silang kalaban-laban. Kaya hanapin mo ba daw ang mga taong ito na ayaw magpasakop sa Diyos, ayaw dadakila kay Jehovah, ayaw susunod, mawawala na. Hindi mo na sila makikita. Ngayon, kapag nangyari yun, ano ang magiging sitwasyon? O inilarawan na ngayon, yung nasa awit 37:11, itaas lang natin o ibaba lang natin pagbasa. Pero ang maaamo, ito yung mga tao na masunurin sa Diyos, matuwid sila sa paningin ng Diyos kasi ginagawa nila ang mga bagay na gusto ng Diyos. Yan ang ibig sabihin na matuwid. At iniiwasan ang mga bagay na ayaw ng Diyos. O matuwid nga. Parang sinuwi lang. Matuwid na tao. Sabi diyan, pero ang maaamo, ang magmamay-ari ng lupa o sa lupang ito, kaya hindi ito mawawasak ng nuklear. Mananatili ito magpakilanman. Ecclesiastes 1:4. Ang lupa mananatili magpakilanman. Kaya aariin ito na maaamo, masunurin sa Diyos. At ano ang magiging damdamin nila? Ano ang kanilang mararamdaman kapag wala ng digma? Inalis na lahat ng mga gustong makipagdigma, gusto ng away. Sabi rito, at mag-uumapaw ang kanilang kaligayahan dahil sa lubos na kapayapaan. Binanggit yan, lubos na kapayapaan. Isip-isipin ang kalagayan na lubos na kapayapaan. Kahit saan kang pupuntang bansa, ay wala kang kinatatakutan kasi wala naman ang gagawa sa inyo masama. Doon sa 10, ayan, ang masasama ay mawawala na. Lubusan ng alisin sila ni Jehovah sa magitan ng kanyang anak na si Jesus. Di ba ang ganda? Mag-uumapaw ang kanilang kaligayahan dahil sa lubos na kapayapaan. Kaya wala na mga anak, kabataan, mga kababaihan na takot dahil sa digmaan, wala na. Kaya yan ang ipinangako ng Diyos. At bakit ulit? Dahil mahal na mahal niya ang
mga tao. Gusto niya talaga makita tayong buhay. At kapag mangyari yon, siyempre pa, ang sarap mabuhay sa ganun. Sa mang bansa ka pupunta, ay wala ka nang kinatatakutang digmaan doon. Wala na taong mananakit sa iyo. Wala nang masasama. So, ang pangakong iyan ng Diyos, gagawin niya. Pero pansamantala, pinahintulutan niya ang ganitong kalagayan. Para ipakita yung katotohanan sa Ecclesiastes 8:9 na ang tao na mamahala sa kanyang kapwa, tao sa ikapipinsala. So nakita natin ganun-ganon. Kaya tama ba si Satanas na sa sinabi, kayang pamalaan ng tao ang sarili kahit wala ng Diyos? Sila'y maging Diyos din. Mag-decide na lang sa sarili na hindi na isa lang alang ang Diyos. Hindi. Yan ang proof o patunay na sa 6,000 years na papahintulot ni Jehovah na mamahala ang tao, sa ikapipinsala nga. Kaya magandang bigyang pansin ito. Ano ang dapat gawin? Ulit, nung nakaraan sinabi ko, magandang pag-aralan talaga ang Biblia. Kasi doon sa pag-aaral mo sa Biblia, di mo lamang makilala ang Diyos, di mo lamang makilala si Jesus, kundi malaman mo pa ang mga katangian niya at matutularan natin siya. Si Jesus, yung paraan niya ng pagkikitungo sa mga tao, kanyang turo at payo, ang pinasulat ng Diyos, huwaran natin para sundan natin. Ibig sabihin, yun din ang isabuhay natin. At napakaganda na mag-aralan talaga ang Biblia. Kaya makipag-aral kayo ng Biblia para sa inaharap magiging gaya kayo ng mga taong itinuturing ng Diyos na maaamo. Kasi ang taong tinuturuan ng Diyos at isinasabuhay ang itinuturo, ang tawag niya marunong. Marunong dahil sa tumpak na kaalaman mula sa Biblia. Dahil habang pinag-aralan ng Biblia, malalaman mo kung paano nakikitungo ang Diyos, gaano niya kamahal ang mga tao. Kaya makipag-aral kayo sa mga saksi ni Jehovah. Libre yan. Libre ang publication, libre ang Bible. Kung may Bible ka, pwedeng yun ang gamitin nyo. Pero kung wala, bibigyan ka. O libre din yung mga publications sa website jw.org. Maraming publication, maraming video doon. Matuto ka talaga. I-research nyo. Mag-research kayo doon. Napakaraming mga paksa. At may mga video pambata, mga publikasyon pambata at mga kabataan. Lahat na. At libre yon, walang bayad. Hindi ka mag-subscribe. Libre siya. At kung gusto niyo magkaroon ng Bible sa iyong sariling gadget, pwede ka makapag-download nito. I-install mo lang ang JW Library. Yung JW Library, nasa Play Store siya. O, i-search mo ang Play Store. O, itap mo yung Play Store sa iyong cellphone. Play Store, ha? Tapos, i-type mo, i-search mo yung JW Library. JW. JW Library. Tapos, install mo siya. Tapos, siyempre, papalitan mo yung mga language doon, Tagalog, o kung ano mang wika mo. Kasi, napakaraming wika niyan. Buong digdig na wika. Pangunahing wika na ginagamit. So, 1,000 megit yan, mayroon yan. So, ano mang wika, Bisaya, Ilonggo, Ilocano, Ibanag, Chabacano, Waray, ano pa ba, mga wika natin ditong pangunahin. Siyempre, may Tagalog yan. May Karay-ayan. No? At marami pang iba na wika. So, pwede Tagalog, hindi Tagalog mo sa mga publication, ganyan din siya. Pwede ka mong i-download at doon mo rin pwedeng i-download doon sa Aklat, diba, doon sa publications, punta ka sa Aklat, hanapin mo yung Masayang Buhay Magpakailanman.
Pwede mong gawing, gusto mo English, English. Gusto mong Tagalog, Tagalog. So, i-download mo siya. Pwede mo nang mapag-aralan yan kahit wala kang data. Kasi naka-download na sa iyong gadget. So, makipag-aral kayo. Samantalain nyo ang pagkakataon, yan kasi ay pagpapakita ng Diyos ng pag-ibig sa mga tao. Ang totoo niyan, mga saksi na papagod eh. Ang mga saksi ni Jehovah, nagtatrabaho din yan. Hindi naman yung nagbabahay-bahay lang yan. Wala mang sahod yan. Kusang loob lang yan. Dahil mahal nila ang Diyos at mahal nila ang kanilang kapwa gaya ng kanilang sarili. Kaya nais lang tulungan ang mga tao talaga tungkol sa Diyos, matuto tungkol sa Diyos. Kaya nag-alok ng libreng pag-aaral. Kaya pag may kumakatok, patuloyin nyo. Nag-aalok ng pag-aaral sa Biblia. Hindi yan nanghingi ng pera, ha? Huwag kayong mamigay ng pera. At hindi talaga nila tatanggapin yan. Bakit? Kasi ang Diyos na Jehovah, Diyos ng mga saksi, hindi naman naghihirap. Hindi yan nanghingi ng pera. Siya pa nga namimigay ng pagpapala. Higit pa sa pera. No? Buhay na walang hanggan. Kaya, tanggapin nyo. At muli, sinasabi ko rin sa inyo, no? Para matamasa talaga ang isang kapanahon ng pinatitigil ng Diyos ang digmaan sa buong lupa, wala nang digmaan, magkakaroon na ng lubos na kapayapaan, mag-uumapaw ang kaligayahan dahil sa lubos na kapayapaan. Para matamasa nyo yan, pag-aralan nyo ang Biblia kasama ng mga saksi ng Jehovah. Samantalain ng libreng mga bagay. Dumalo kayo sa mga pagpupulong ng mga saksi ng Jehovah. Welcome na welcome kayo. Hindi kayo pagchichismisan doon. Walang chismis sa loob ng kongregasyon. Kaya hindi ka paghihinalaan doon. Kaya pumasok ka. Makinig. Matuto ka tungkol sa Diyos na Jehovah. Kasi ang kanilang dako ng pagsamba, ang tawag ay Kingdom Hall. Anong ibig sabihin ng Kingdom Hall? Kasi yun doon ay pinag-aaralan ang tungkol sa kaharian ng Diyos. Ano ang kahilingan ng Diyos sa mga sakop nito at paano natin matutularan ng mga magagandang halimbawa ng Diyos at masusundan ang huwaran na iniwan ni Jesus sa magitan ng sinasabi, tinuturo, pinapayo at ganyan din kanyang ginagawa at pamumuhay. Tinatalakay doon, iba't ibang paksa yan linggo-linggo. Kaya habang dumadami ang iyong napakinggan, dumadami ang iyong natutuhan. Iba-iba kasi yan. Meron diyan sa midweek. Ang midweek naman, marami kang matutunan doon. May midweek meeting yan eh. At mayroong weekend meeting, Sunday. Sunday lang talaga ang meron ka, pwede kang dumalo. O marirelax ka talaga, magiginhawahan. Bakit? Kasi natutunan mo ang tungkol sa Diyos. At maramdaman mo, kasama mo nga ang Diyos. Kasi siya ang nagtuturo doon. Ang ginagamit doon, hindi yung isip lang ng tao. No? Bible, ganito. Binabasa ko lang naman sa inyo sa Biblia yung sinasabi ko rito. Hindi ko naman sinasabi. Sa palagay ko, ito yung iniisip ko, sa opinion ko. Hindi naman ganon. So, nasa Biblia, ang pag-aaral na ginagawa doon ng mga saksi ni Jehovah sa Kingdom Hall ay mula sa Biblia ang pinaka ginagamit nila na yan ang ginagamit nilang aklat sa pagtuturo kasi ang buong kasulatan ay mula sa Diyos. 2 Timoteo 3:16. At sa Roma 15:4, anong sinabi ulit? Paalala ko, ang lahat ng bagay na ipinasulat noon ay sinulat sa ating ikatututo para bigyan tayong lakas, pag-asa, lakas, at matutulungan tayo nito na magtiis. Diba? Ang galing talaga ng Diyos na Jehovah. Mahal na mahal niya tayo. Kaya, mag-aral kayo ng Biblia. Dumalo kayo sa mga pagpupulong ng mga saksi ni Jehovah. At namasain ninyo ang kaginhawaan sa inaharap o alisin ng Diyos ang digmaan sa buong lupa. Bakit? Dahil na mahal ng Diyos ang bawat isa sa atin. Di ba? Ang ganda. Sana, kapag mangyari yun, nandun tayong lahat at gusto ng Diyos yun.